Long time no see sa lahat po ng ating mga kapatid at kababayan. Isa po mapagpalang araw sa atin. Hello po sister, hello po mga brothers. Magandang araw po. Sige po, let's start our Bible study from reading our one scripture in the Bible. Let's read in Genesis chapter 12. Mula verse 3, babasahin po natin. Sige po, kung nahanap po natin, meron din po dito sa harapan ng ating screen. Pwede po nating basahin sabay-sabay. Genesis chapter 12, mula verse 3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Isang versikulo lang po. For the past 3 weeks, almost 3 weeks, ako po ay nawala. Siguro kung nawala pa na mga ilang araw, patay na ako sa asawa ko. Halos 3 linggo na nawala po dito po sa ating KFC, sa Good News Filipino Church. Meron po tayong naging isang mission sa Philippines. Napanood niyo na po yung Mission Impossible. Part 2 is Mission Accomplished. Kasi we already finished our mission in the Philippines. Of course, it's a continuous program and a project that we have to share with our kababayan. But for this semester, we already finished this task and mission. Yung katawan ko po ngayon ay maraming mga, sa Korean, ang tawag po natin ay tamti. Tamti. Korean class man na po tayo ngayon. Ang tamti, ibig sabihin, rashes because of hot weather. Dahil sa pawis. Kaya, sabi ko sa asawa ko, sobrang kati ng katawan ko kasi ang dami kong mga rashes. Sabi ng asawa ko, hindi yan tamti. Hindi ka kasi naligo. Ligo ka muna. You're from the Philippines. Dami mong dalang mga bakterya. So, unang araw pagdating sa airport, para maikot po namin ang 20 cities in the Philippines. When we calculate 3 weeks, hindi kasya yung 20 cities. Kasi itong 20 cities ay mula sa pinaka babang region paakyat. Kaya nagsimula kami Cavite, La Union, Pangasinan, Baguio, tas pabalik. Tuloy-tuloy hanggang sa umakyat sa taas ng area. Para mapuntahan itong mga cities na to, kailangan at least we need like around 1.5. Kasi kung araw-araw tag-isang city, 20 days po yun, di ba? But I was there around 16 days. So, each day, at least 2 cities we visited. And then, unang araw pa lang, hindi overwhelming. Overtiring kasi sobrang itong nakakapagod. So, when I was about to think why I began this kind of work, I remember, the purpose of this mission is, mayroon palang patutunguhan. So, as we continue, siguro mga pangalawang araw, pangatlong araw, first time in my life, sobrang nahihilo na. Kahit na kinabukasan, nahihilo pa rin. Para bang nakainom. Kaso hindi ko po alam yung feeling ng lasing. Hindi pa ako nalasing. Pero di ba pagka nalasing, sabi nila nahihilo daw, hindi nakikita na maayos. First time in my life, ito pala yung lasing. Kasi hindi rin ako makalakad ng maayos. And then,
Yung nasa after ng Angeles, next area po namin ay Urdaneta. Itong Urdaneta ay ano lang, kumbaga, ganito lang pero walang aircon. Electric fan lang. Pero yung pumasok dito ay mga 70. Kung ganun, mainit o hindi. Mainit. Mamaya-maya, hindi na ako makahinga. Kaya halos mahimatay na. I was almost collapse. Yeah. Bakit ko kailangan magsakripisyo ng ganito? Bakit ba? So, another questions. But as I continue, later, one thing that come up to my heart is, saan ba ako nagsimula? Saan ba ako nanggaling? No, there is a mission, katulad po ng sinabi ko. And this mission is to share there is this kind of opportunity and good news when you come over here in Korea. So kung narinig po ninyo, during our promotion and orientation in the Philippines, study and work. So you can come here in Korea as a student and you can work. But actually, this program is not really applicable kasi unless there will be a guarantee or a guardian who is going to help you and assist you. But the good news is, itong school na ibinigay sa atin ng Panginoon, last few years ago, we had this Kim Chon University. Itong school na to ay hindi lang school partner. They're our lifetime partner wherein they are going to help and assist us. Alam niyo po yung copy ko? 3-in-1. Hindi nyo na kailangan maghanap ng cream, ng sugar. Andi dito na lahat. So, when I enter into this school, itong school will be, kumbaga, guarantor, parang guardian, who is going to be responsible of everything for me. Which is, maganda o hindi? Maganda yan. So, if I belong here, then it's a good news. Meron akong guarantor, meron akong mag-assist, meron akong mga guardian. Later, that is the thing that come up to my mind. Saan ba yung simula? Saan ba yung beginning? Hindi ba it's to share this good news? You know, a lot of us, meron tayong limit. And when we reach to the highest limit, sometimes we are frustrated, sometimes we are tired. Pero hindi po natin maiwasan kasi lahat naman ng bagay, merong hangganan. So, napapagod din. Kahit na makina, pati yung makina, napapagod din. Paano pa kaya yung tao? So, lahat ng tao ay merong hangganan. When we reach to the maximum capacity of that limit, napapagod, nasisira. Pero when I look back, saan kaya ako nakakuha ng ganitong lakas? Saan kaya ako nakakuha ng ganitong pag-asa? And later, I discovered, itong pag-asa, itong kalakasan ay hindi nanggagaling sa akin. Kasi, hindi tayo napapagod, hindi tayo natitison, dahil talaga yung trabaho ay nakakapagod. Dahil talaga itong ginagawa ko ay mahirap. But because there is no any place I can get strength, kumbaga hindi ma-recharge. So, our heart is tiring, getting frustrated. It's not because our heart is really tired or frustrated, but because our heart is empty. Kailangan natin kumuha ng lakas pero wala na pagkukuhanan ng lakas. Later, I discover, meron pala nagbibigay ng lakas sa akin. Ito ay yung salita ng Diyos. When I was in the Philippines, I always had this video call with my daughter and my wife. So first time kong na-experience para akong OFW, far away from the... Ito pala yung feeling ng malayo sa pamilya ha. Musta ka na dyan? Ano kinakain mo? Kumbaga parang casual conversation lang. Araw-araw the same conversation. But why every time we are having this conversation, it's very exciting, tama po ba?
So, ano kinain mo dyan? Saan ka pupunta dyan? Ano, mainit ba dyan? Ano ba dyan? Very casual conversation, but our heart is very happy because there is flow eh. There is connection. There is this overflowing kung ano yung nasa puso niya, nasa akin. So, saan ba ako nakakuha ng lakas? Meron palang connection. So, I'm just giving some examples no, para mas maipaliwanag ko po yung magiging main topic po natin later. So, as I was having video call, kung ano yung nasa Korea, ano yung kinakain nila, si Hayon papasok na, si Hayon uuwi na, ito na yung gagawin. Every time na nakikita ko yung anak ko, bakit ang laki mo na? Ngayon, nakita niya ako, akala ko hindi niya ako maalala eh. Apa, every time I see there is strength and joy, I can receive. Kasi merong connection eh. So when there is conversation, when there is connection, there is a flow of heart. Yes. But where is that connection? Where does that connection comes from? Kung yun ay nanggagaling sa isang bagay na pwedeng makapagbigay sa atin ng kasiyahan, kalakasan, then no matter how tiring and difficult we are facing, we can overcome. It means the truth is what we are facing, what we are having right now, hindi yun ang pinaka-problema. Ang pinaka-problema ay if ako ay walay connection. Ay, Bisaya na pala. Kasi yung last destination ko sa Cebu na, papabisaya po tayo. So, it's because there is no connection. But if there is connection, there is continuous conversation, there is continuous sharing of heart. So, habang nagko-continue itong orientation tour, there is one place when I visited in Cavite. Before I get to that place, there is one friend of my pastor. Pastor, I know a group of pastor in Tansa, Cavite. Ay, ganun po ba? Anything you need, please tell it to me. Kailangan ko po ng venue, kailangan ko po ng tao, kailangan ko po ng tao na makikinig sa akin. Ay, ganun po ba? I will tell to my group of pastors. When I get there, almost like around 120 people gathered. Lahat sila mga group of from different churches, different pastors. And then I shared this orientation. And then in the other place, meron naman yung may-ari ng coffee shop Koreano. Ikaw, Koreano ka rin. Kasi nagtatagalog ako eh. Koreano ka pala, galing mo naman magtagalog ah. Ano ba yung request mo? Ay, wala po akong request. Bakit ka andito? I am here because of a mission. Ganun ba? Ano ba yung mission mo? Ang mission po namin is ganito. After some few hours of conversation, nagbukas yung puso eh. Anytime na pumunta ka dito, this place is yours. Anytime. You can come here. You can eat here. Ano yun eh? Restaurant. Ganun ba? Marami pong salamat. And then the next time I visit to other place, there is another Korean. This Korean told me, what do you need? I need your support. What kind of support? You tell me anything you need. Kailangan po namin kasi ganito. Okay, sige, let's meet up here. So when we meet in Makati, after some few hours of talk, etong Koreano ay sobrang nagulat eh. Meron pa bang ganitong klaseng tao? Ako hanggang ngayon, nabuhay lang ako para sa sarili ko. Ikaw hanggang ngayon, nabuhay ka lang para sa iba. That's my mission to accomplish. Ganun ba? Nakakaya naman sa'yo, ano bang pwede ko maitulong?
Sige, ano, gusto mo ba ng merienda? Gusto mo ba ng pagkain? Gusto mo ba ng pera? Oh, mukha po akong pera eh. Pwede pong pera. Okay, sige, ano bang pwede ko maitulong sa'yo? What I need is your support. Sige, tutulungan kita. Ano gusto mo? Mag-collab tayo. Okay, sige, mag-collab tayo. Sige, mag-video tayo dito ha. When we had our video collab, ewan ko kung napadit po ninyo. Itong si Koreano ay kilala daw sa Pilipinas eh. Kilala niyo po si Dasuri. So, itong si Dasuri. Sige, check natin kung safe ba yung lugar dito ah. Tapos kunyari, ako yung dadaan. Kukunin yung bag. But I'm going to act. Gandang araw po. Meron po kami ganitong good news sa inyo. Pwede pa kayo makapunta sa Korea sa pamagitan po ng student visa. Hanggang. And then, hanggang sa, ayun, nag-continue na po yung aming communication. And then the next day, meron namang isang sikat din daw. Sabi niya, ano bang kailangan mo? Ako po, kailangan ko po ng ganito eh. Kasi siya ay sumikat sa masamang bagay. Kasi gusto niya daw sumikat nung dati pa, pero mahirap daw sumikat kung sa mabuting gawa. Which is totoo naman. Kaya ako, kailangan ko sumikat sa masamang paraan. Kaya ang ginawa niya ay laging pa-epal. Laging, at least dahil sa epal, nainis yung mga tao eh. Kaya siya ay sumikat. Kung narinig niyo po yung pambansang motivation, motivational rise. Rendon. Pero nung na-meet ko ng personal, sir, hindi naman po kayo mukhang masama. Opo, hindi naman po mukhang masama, ugali lang. Ganun ba? Ano ba yung pwede kong may tulong sa'yo? Ako, sakto, Sir Joshua, yung image ko ngayon, dati akong masama ngayon, ang image ko ay nagbago na. Bakit po? Kasi, kilala na siya, sikat na siya. Sir, Christian na rin ako. Ay, ganun ba? Sige, sir, kung tulungan mo ako, pwede tayo mag-collab. Continuously, when I see this kind of things, merong pag-asa, merong lakas na ibinibigay ng Diyos. And when I see how these doors are open, sobrang puso ay nagagalak at natutuwa. When I went to Mindanao, I went to first Jensan. But actually, because of very hectic schedule, I cannot prepare everything in my mind. So sige, kung ano na lang yung makita ko, ano na lang yung mamit ko, punta tayo doon. Later, etong mga kasamahan ni Manny Pacquiao, nakita nila, sir, si Joshua po nasa Jensan. Tawagin mo yan si Joshua. Naku, nakakatakot naman. Hindi mo sinasabi ko nasa Jensan ka. If you come to Jensan, you must visit our place. Okay po, sir. Kaya, dito muna kayo pahinga sa Pacquiao Hotel, Knox. Sa Pacquiao Hotel muna kami. Pagkatapos namin magpahinga, kain muna kayo. Ano bang gusto ninyo? Ito, Pacquiao Burger. Ay, pero hindi pa ako nagbabi. Totoo po yung sinasabi ko, meron siyang Pac Burger. May mga video ko eh. Papakita ko po sa inyo next time. Ma'am, sir, bitin po yung Pac Burger na. Ano pa bang gusto nyo? Meron tayong Spac Spaghetti. Ay, Spac Spaghetti. Pac Alio. Okay, sige, you order other food you want. So, after this food, sir, meron po kaming orientation. Ano ba? Sige. So, nag-orientation muna. After ng event, ang ganda ng program ninyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Busy po kayo eh. Tayo na lang mag-partner. Ganun po ba? Meron akong school. Baka Pacquiao School na naman. Ay, hindi Pacquiao School. Meron kami school talaga dito. Meron pala sila school. Ang pangalan ay Golden State College.
Ganun ba? Kaya sabi niya, ano ba ang kailangan dyan? Sir, kailangan po ng ganito. Ano, pera? Walang problema yung pera sa akin. Ay, salamat sa Diyos, walang problema sa pera. Kaya, this coming July, itong may-ari ng school at saka yung anak niya, they will be coming to Korea para mag-attend po attend muna ng event natin para magkaroon ng MOU. Kaya sabi niya, yung kausap ko yung may-ari ng school. Punta natin si Pacquiao, punta na tayo dun sa bahay niya. So when we visit there, kasi hindi pwede kahit sino pumasok eh. Kailangan na aka-access. So merong level 1, level 2, level 3. Yung kasama namin, level 4. Pwedeng makapasok hanggang doon sa family room ni Manny Pacquiao. Pagkapasok namin, sabi eto kasing may-ari ng school, kumbaga para silang best friend daw ni Sir Manny Pacquiao eh. Kasi ang dami mga nakapilang mga businessman. Lahat kayo mga sip-sip kayo, buha kayong pera, lahat lang. Gusto nyo kunin yung pera ni Pacquiao na, alis. Manny, halika dito. Pakilala ko yung partner ko sa inyo. Ito, galing sa Korea, may school sila. Magpa-partner tayo, marami ng Koreanong darating dito sa Jensen na, ma'am, ang gusto ko po yung Pilipino yung pupunta sa Korea. Ganun. Sige, exchange tayo, pwede naman. Kaya ito yung partner namin, galing, kilala ko yan eh. Yan yung kasama ko sa Korea. At doon, mas naging, maganda yung conversation. Kaya pasok kayo dito sa loob. Yung sa loob na yan ay, ando doon yun yung mga pamilya niya. Hoy, andyan si Joshua. Joshua. Bakit kayo andi dito? Bakit kayo? Kasi meron po kaming ganito, meron po kaming partner ganito sa school po ninyo, ganito. Ganun ba? Itong si asawa niya naman, kilala niyo di ba may asawa? Sakto yung business ko, pinatigil ko muna. Bakit po ma'am? Kasi hindi mabenta eh. Ganun ba? Ano po ba yung plano ninyo? Gusto ko yung made in Korea. Patok. Ano ba tong made in Korea meron tayo? Ayun. Ma'am, sakto may dala po ako. Ito po, para po sa inyo. Ano yan? Made in Korea, ma'am. Di ba naghanap po kayo ng... sige. Pagkapunta ko ng Korea, dan ako dyan sa office nyo, Yes po, ma'am. Punta po kayo dito. Pwede po kayo gumawa ng ganito. And then, nung papauwi na kami, sabi nung isang assistant niya, wait lang. Ako, yan yung ginagawa ko eh. Anong ginagawa po niyo? Nagre-recruit ako ng mga, ganyan yung trabaho ko, agency. Ano bang kailangan ninyo? Kailangan po namin yung ganito. English level na IELTS. IELTS, yan din yung ginagawa ko eh. Sige, papuntay mo sa akin. Ako mag-assist sa kanila. Kaya dito sa Jensen, kumbaga, all-in-one package. I don't have to look for the other kasi nasa harap mo na. Tama po ba? Kaya nung patapos na kami, bigla ko naalala, sabi ni Pastor Cho, yung tatay ko, when you go to Jensen, you should meet this person Yun pala meron siyang kaibigang pulis. Itong kaibigan niyang pulis ay meron pong police intelligence sa Philippines. Itong police intelligence ay nasa Jensen eh. Kumbaga, di ba may Region 1 to hanggang Region 15. Ang region ng Davao ay 11 pala eh. Siya ay nakadistino dyan. Kaya, ano bang kailangan mo? Sir, kailangan ko po ng pera. Wala nang paikot-ikot. Ganun ba? Magkano ba kailangan mo? 1 million po. Sige, ako na bahala dyan. To make the long story short, okay, I'm going to help you to provide what you need. Marami pong salamat. When I visit in that house, merong mga nagmamajong, tapos yung mga cards, ano man tawag doon? Tong hits. Sobrang busy. Yung pala ay asawa ng mga
ano yun, yung best friend ni Pacquiao, ando doon sila, mga asawa nila. Lahat sila, may mga agency, may mga business, mga iba't ibang mga business. What's your name? Joshua Cho. Oh, Cho. I know someone, Samuel Cho. Kilala mo ba siya? Ah, Samuel Cho is my father. Talaga? Ito yung kaibigan ko eh. Ay, tatay ko po yan. Yung pala, itong taong to ay dati sa tourism na nagtatrabaho. Ngayon, nagbi-business na. Kaya mas lalong nagbukas eh. Anong kailangan mo? Kailangan ko po ng pera. Ang pera na sinasabi ko po ay yung bank certificate para makapag-apply sila going to South Korea. Ganun ba? Sige, you tell me. I'm going to help you. Kaya dito po sa Mindanao ay sobrang daming daan na ay nagbukas eh. When I went to Tagum, andun pala si Jubahib. Si Jubahib naman po ay governor po ng Davao del Norte. Pero itong si Jubahib ay ano lang siya, dati lang chief of staff ni Alvarez Pantaleon. Ngayon, wala na si Pantaleon. Ordinary civilian na lang siya. Itong si chief of staff ay dumating sa Korea for few years ago. Oh, Joshua, nag-translate po ako sa kanya. Sir, di ba chief of staff ka lang? Governor na ako. Na-promote na pala. Kaya nung nag-visit ako, andun siya, yung anak niya, mayor sa isang city. Tapos, nalala ko, we have a friend in Tagum, yung dating mayor ng Tagum, Alan Rellion. Sir, andito po kami. Ganun ba? Where are you? Pumunta siya. Kumain kami. Habang kami kumakain, what's our agenda? Mayor, kailangan po namin ng pera. Ganun ba? How can I help you? Kasi ganito po yung kailangan po namin eh. Joshua, I can freeze the account in land bank kasi yung land bank sa government yun eh. So, naa siya authority na i-freeze niya yung bank. So, lahat na mag-apply ng bank certificate dito sa land bank, I can help you. When I see, syempre hindi ko lahat makwento yung iba't ibang mga kwento. When we are into the highest limit ng tao. Pagod na ako. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Kayo rin po ba ay umabot sa ganong punto? Pero alam po ninyo, madaling tumigil kung madali ang dahilan. Pero kung ang dahilan na yun ay a mission that must be accomplished, then I cannot stop easily. If the mission that I have in my heart, I must. Kung ano, hindi madaling tumigil eh. Paano kung mamamatay na yung asawa ko bukas? Kailangan ko ng 1 million ngayon. Makakanap o hindi? Makakanap. Di ba? Kuya, yung asawa mo, next week, mamamatay na. Kailangan mo ng 10 million. Kaya ba maghanap ng 10 million? Kaya maghanap eh. Kung yung dahilan ay more than the reason of what I have to do. Likewise, but the reason what God gave to me is not only a simple reason, but a mission to accomplish, to share this good news. Today, we read Genesis chapter 12. God also gave a mission to Abraham. Abraham, umalis ka dyan sa bahay mo. Get out of your father's house and go to the land that I will show you. Saan ba yung lugar na yan? Hindi ko po alam. Basta, punta ka dun sa lugar na ituturo ko sa iyo. Okay, 1 step, 2 step, and he get out of his father's house. And along his way, God gave him the promise. What's the promise? Let's read all together. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Anyone that belongs in you ay gagawin kong pagpapala. Lahat na magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Lahat na magsusumpa sa iyo ay susumpain ko. Ibig sabihin, kung ano ang gagawin nila sa iyo, yun din ang gagawin ko sa kanila. To make this statement easy, if what they are going to do to you, if they are going to be good, then I will be good to them. Diba? Sabi ng mga kaibigan natin. Alam mo, Joshua, mabait naman ako talaga eh. Pero kung demonyo ka sa akin, demonyo din ako sa iyo. Ganun ba? Ako,
Yung ugali ko, nag-evolve yan eh. Minsan anghel, minsan demonyo. Depende yan sa'yo. Kung mabait ka sa akin, mabait din ako sa'yo. Tama pa ba yan? Nag-change character minsan, no? Kung ano yung, ano siya, kumbaga, nakadepende sa mood. So, ang sabi ng Panginoon ay, kung sino man na magpapala sa'yo ay aking pagpapalain. It means, kung ano yung gagawin nila sa'yo, yun din ang gagawin ko sa kanila. At lahat ng angkan mo, anyone that belongs to you, ay gagawin kong pagpapala. Ang ganun, if I belong to Abraham, sa akin din may pagpapala, wala. Meron eh. At lahat ng angkan ko meron pagpapala, wala. Meron din eh. Abraham represents the image of Jesus. Ganun, anyone who accept Jesus, there is righteousness to them. Amen? But anyone who do not accept, sa madaling salita, anyone who disregard Jesus in their life, sa kanila ay may pagpapala, wala? Wala eh. Ano daw? Sumpay. And anyone who is in Christ, meron daw pagpapala. Para po mas madali po natin maintindihan ang statement po na ito, Abraham is the image of Jesus. Now, anyone who is in Christ, sabi po sa New Testament, is a new creature. Bakit? Kasi we are already in Christ. Anyone who is in Abraham ay merong pagpapala sa kanya. Kung ganun. Kaya pala ako pinagpapala ng Diyos. Kaya pala binibigyan ng Diyos ang buhay ko. Ginagabayan ang buhay ko because I belong to Him. There's no any other reason. Hindi dahil sa ako ay mabuti, hindi ako dahil sa masipag, hindi dahil sa ako magaling. But because of only one single reason. And that is because I belong to Jesus. If I belong to Jesus, as long as I'm inside of Jesus, lahat doon ay guaranteed. Lahat doon ay, kumbaga, makakasigurado ka, meron kang pagkapala, meron kang kabutihan, but not all the things we see is good in our eyes. Kasi ang nakikita ko ay, yung mata na nakikita ko hindi yung mata na nakikita ng Diyos. It means, not everything that I see in my eyes is good because for my eyes and the eyes of the Lord is different. Pero ang ibinigay ng Diyos sa akin ay, God will never give something that is not good for me. It means God will never allow that is not good in my life. All things that happen in the eyes of the Lord, ano po ang sabi sa Romans chapter 8? All things work together for good. It means in the eyes of the Lord, whatever He let us in our life is His will in our life. Yun ay kalooban ng Diyos sa atin. It may not be good in my eyes, but it is always good in the eyes of the Lord. That's why I have to trust. Ano yun? Trust the process? No. I have to trust the one who gave me these things. You know, in this world, we have to trust the process. But in the eyes of the Lord, not the process, but the promise. We have to look at the promise. Ano yung promise ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, get out of your father's house and to the land that I will show you. Ibig sabihin, yung lugar na ipapakita ng Diyos, yun yung promised land of the Lord. And you know, amazing thing, in verse 7, when he went there in the land of Canaan, stop, Abraham, ayan ang lugar na ipapakita ko sa iyo. Wow, ano itong lugar na to? Ito pala yung lugar na overflowing honey. Wow, ang ganda. He saw and experienced God's promise in his life. Tuloy-tuloy makikita natin, mayroong pagpapala sa buhay ni Abraham. Sa buhay din ni Abraham, hindi lahat ay magandang nangyari. Meron ding hindi magandang nangyari. Si Abraham din ay natisod. Si Abraham din ay nalikong daan, nadulas, naligaw. When God said, go to the land of Canaan, saan siya duman? Sa Egypto Kasi sa Egypto mukhang mas maganda. When he went there in Egypt, mukhang maraming pagkain, mukhang sagana, but God was not happy because hindi yun ang pangako ng Diyos. That is not the promise of the Lord. And if that is not the promise of the Lord, God is not happy. Sa madaling salita, we cannot please God if that is not by faith. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, man cannot please God. Only by faith. Kaya that's why God is training Abraham to live a life of
man of faith. Gustong ituro ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, katulad ng binigay ko sa iyo. Like the promise that I gave you, get out of your father's house. First experience when he encountered God in his life, na-experience niya, yung Diyos ay tunay. Yung Diyos ay totoo. Kung ganun, ito palang pangako ng Diyos ay mangyari din pala sa akin. First step, second step, one by one, little by little, as he understand the heart of God, the promise of God is true in my life. So, sino man ang magsusumpa sa'yo, susumpahin ko. It means, anyone who do not accept you, anyone who reject you, anyone who disobey you, anyone na who will separate you, lahat sila ay susumpahin ko. Tingnan niyo si Lot. Siya ay humiwalay kay Abraham. What happened to the life of Lot? Siya lang ba ay nasumpa? No, not only him, but his whole family. Lahat ng kanyang angkan ay nasumpay. O nga no, according to the promise of God, totoo pala yun, nangyari yung sinabi ng Diyos. So, one step, two step, as he was getting closer and closer to the heart of the Lord, he saw the promise of God. Sa akin din buhay, ito pala yung gustong ituro ng Diyos. What? Kung paano ako ay pwede mabuhay sa pananampalataya. You know, for the past few days when I was in the Philippines, actually, it's true, it's a good program. Because not all the school will be, kumbaga, guaranteed. Ibig sabihin ng guaranteed ay they will be responsible of everything what happened to you while you are in Korea. Ibig sabihin sila yung magiging guardian mo. Not all the school is doing like this kind of service. Pero sa school natin, napakagandang serbisyo ha. If we promote and share this to many people, marami tayong pwedeng matulungan ng mga tao. Marami tayong pwedeng mga tao na mapapunta sa Korea while they are here. They can work, they can study, they can earn. Wow! Ano ba yan? All in one. Napakagandang program ha. But there is no one who wants to go through this process. Kesa nakakapagod, kesa mahirap, kesa ganito. But the one who see this promise of God can step forward. Sa ating buhay din. What's the message of the Lord for us? God wants us to step forward and closer to the Lord. Para saan? Para ba tayo ay mahirapan? Para ba tayo ay mabigatan? No. It is only one thing. God wants us to experience God's promise in our life. Because from the moment we experience God's promise in our life, you know, our life will never be the same as before. Our life will be changed and we can only live extraordinary life. There is strength and joy that will push us to continue our life no matter what our life is going through. Kahit anong buhay man natin, kahit anong stage of life we are facing, we are challenging, it's not the point. Hindi yun ang pakay natin eh. Kasi yun ay only stages in our life. But the thing is, once we experience God, we can taste the faithfulness of the Lord, this grace of the Lord, this blessing of the Lord. Kung paano pinagbala ang buhay ni Abraham, yung angkan ni Abraham. Kaya, saan ba nanggaling itong 12 tribo? Sa angkan ni Abraham. Lahat ng generation coming from Abraham, makikita natin, lahat ay anak ng Panginoon hanggang sa dumating ang genealogy ni Jesus. Yeah. Kung ako rin, I belong to this genealogy. Kung ako rin, I belong to this Abraham. Ako din pala ay pagpapalain. This is the message of salvation actually. Sino ba ang pwede makatanggap ng kaligtasan? Anyone who belong inside of the ark. Hindi na mabalik kung mabuti ba ako, magaling ba ako, masama ba ako o hindi. Ang importante ay, ako ba ay nasa loob ng ark? It means, if I am inside of the ark, kahit na merong sumpa na dumating, baha na dumating, bagyo na dumating, whatever may your life be in. Ano man yung maharap sa ating buhay, because we are inside of the ark, we can enjoy this blessing of the Lord. Why? It's because I am inside of the ark.
Naway lahat po tayo ay mabilang sa loob po ng ark. Then anything that is inside of the ark, be my blessing. Yun ang pangako ng Diyos. Naway lahat tayo ay pwede maging ganitong makaranas ng pangako ng Diyos. Gustong ipatikim ng Diyos. Nikia, try mo. Itong pangako ng Diyos. Hindi puro joke pala. Yung tinikman kasi ni Nikki, puro mga joke pala, burger, mga... Nikia, tigil na sa mga ganyan. Ha? Dapat, iba naman yung matikman mo. Amen. Itong pangako ng Panginoon. If we taste, encounter God in our life, napakabuti pala ng Diyos sa buhay ko. Ganito pala ako ginagabayan ng Diyos, ha? Ganito pala ako iniingatan ng Diyos, ha? Kasi ako rin, ganun din ay, na-experience ko ang buhay ng Panginoon sa akin. Because if it's not good, you're not going to recommend. Tama po ba? If it's not good, you're not going to share to someone. But because it is, we are the living testimony. Naway lahat po tayo, pwede po nating maibahagi ang ganitong pangako ng Diyos. Kung paano ang naging karanasan ni Abraham. Naniwala po ako na ganun din ang magiging karanasan sa inyong buhay. Isa pang beses bago po natin tapusin ang ating service for today. Basahin po natin muli. It's only one verse. I hope this message you can meditate in your life. You can keep in mind and put it in your heart, and in your daily life, you may remember this promise of God. Can we read all together? Ready, go. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga magsusumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen? Ganun po tayo ay pwedeng makatanggap ng ganitong biyaya ng Diyos. To summarize our message for today, this Genesis chapter 12 verse 3, the image of Abraham represents the image of Jesus. Anyone that's belong inside of Jesus. Anyone that is belong to Abraham. Sila yung pwede makatanggap ng pagpapala. Ano itong pagpapala na natanggap ni Abraham? Makikita po natin sa buhay ni Abraham. Siya ay natanggap niya ang pagpapala na kung paano pinagpala ang kanyang angkan. Sa pamamagitan niya, doon ay nagbunga ang genealogy ni Jesus. Sa pamamagitan niya, doon nabuo ang 12 tribo ng Israel. Sa pamamagitan niya, pinadami ng Panginoon ang kanyang angkan. I will make you the father of many nations. Sa pamamagitan ni Abraham, nagkaroon ng si Isaac. Sa pamamagitan ni Isaac ay nagkaroon ng Jacob. Sa pamamagitan ni Jacob ay nagkaroon ng 12 anak hanggang sa angkan po ni Benjamin. Makikita natin, ito pala yung pangako ng Diyos. Ganito pala pinagpala si Abraham. Paano yung hindi nakasama ni Abraham? Si Lot, noong kasama si Abraham, yung buhay ni Lot ay sobrang mapagpala. Sobrang masaya. But from the moment he was separated with Abraham, yung buhay niya ay tuloy-tuloy na naging miserable. Yung buhay niya ay tuloy-tuloy na naging in destruction. Pero alam po ninyo, if you know exactly in your life, inside of this ark, ito lang pala yung kaligtasan. Ito lang pala yung tanging buhay. Ito lang pala yung tanging daan. Kung ganon, I cannot separate with this life. What about Lot? Because he discovered something. Meron din akong mga tupay. Meron din akong mga kambing. Malaki na rin ako. I can do it in my own. When he tried by his own, what happened? Siya ay nasumpay. Hindi dahil sa hindi magaling si Lot. Hindi dahil sa hindi kaya ni Lot. It is because that is the promise of God. Anyone na humiwalay kay Abraham, susumpain ko. Anyone na susumpa sa iyo ay susumpain ko. Look at the life of the prodigal son. Nung siya ay humiwalay sa kanyang tatay, anong nangyari sa kanyang buhay? Hindi ba siya ay napahamak? But from the moment he returned to his father's house, lahat ng pagpapala sa loob ng kanyang bahay ng tatay. Merong baka, merong yokpal, merong chicken, lahat ng nasa loob ng bahay ng tatay. Ano doon lahat He can enjoy, he can nourish, he can take all the good things inside of the Father's house. Lahat po tayo. Lahat ng pagpapala ng Diyos, andyan na
all we have to do is enjoy and take it. Amen? Sige po, panalangin po ako. And then, this Sunday's message is very important, not only for today's Sunday, but every day when we meditate this message. So I hope na kayo assignment you memorize, you meditate, and you try to apply this message in your personal life.